Hiniling ko lang naman ng tubig, sumigaw agad ang anak kong babae. Hindi kami mga katulong mo. Harap-harapan pa talaga habang nakahiga ako na pagod sa bahay na binili ko sa buong buhay ko. Kakagaling ko pa lang sa operasyon sa puso. Ako, ang ama, na ibinigay lahat para sa kaligayahan niya. Naranasan ang sakit ng pagtataksil na mas malalim pa sa anumang sugat. Akala nila walang parusa at may kapangyarihan sila sa akin. Pero sinabi ko, may 72 oras kayo para umalis sa bahay na to. Hindi ninyo paniwalaan ang susunod na nangyari. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe ka muna sa channel at sabihin mo sa comment section kung saan ka nakikinig. Pwede mo ba akong bigyan ng isang basong tubig? Lumabas yan sa bibig ko bago pa ako nakakaupo sa armchair. 3 araw sa ospital ang nag-iwan sa akin ng uhaw na mas malalim pa sa pisikal na pagkauhaw. Hinihila ng surgical tape ang dibdib ko sa bawat hininga. Palaging palala kung ano ang pinagdaanan ng puso ko. Nagyelo si Hazel sa may pintuan ng kusina. Biglang nag-iba ang mukha niya mula sa simpleng inis tungo sa mas malamig. Seryoso, kakauwi ko lang mula sa ospital. Mas mahina ang boses ko kaysa plano ko. Mas nakakapagod ang biyahe pauwi kaysa inaasahan ko. At kahit tong simpleng usapan ay parang umaakyat ng hagdan. Pinagkrus niya ang mga braso. Matulis ang galaw, sadya. Hindi kami mga katulong mo. Mas masakit pa yon kaysa pisikal na suntok. Tiningnan ko ang anak ko. Hinanap ang bakas ng maliit na batang dating nagdadala sa akin ng mga dandelion mula sa hardin. Wala. Pareho ang ekspresyon niya sa ginagamit sa estranghero na humihingi ng barya. 3 araw akong naospital matapos ang heart surgery. Maingat kong binigkas ang bawat salita. Parang kapag binilisan ko, ay puputok ang sugat sa loob ko. Humihiling lang ako ng tubig. Hindi man lang tumingin si Carlo mula sa telebisyon. Nakapatong sa kandungan niya ang remote na parang korona ng kawalang pakialam. May game show na malakas ang tawa habang nakabitin ang kahilingan ko sa ere. Nandoon naman ang kusina. Vage na itinuro ni Hazel ang lababo. Kumikinang ang singsing pangkasal niya sa sikat ng hapon na pumapasok sa bintana. May paa ka naman. Hinawakan ko ang armrest at itinulak ang sarili ko pataas. Sumigaw ang operasyon sa dibdib ko. Nagpadala ng matatalim na sakit sa buong katawan. Sandali akong natulala sa gitna ng pagbangon. Parang puputok ang tahi at dudugo ako sa sahig ng sarili kong sala. Ingat, tatay. Walang init ang boses ni Hazel. Parang awalang na ipinapakita ng mga taong ayaw magmukhang walang puso. Baka mahulog ka pa at madagdagan pa ang trabaho namin. Dagdag trabaho. Parang pabigat lang ang pag-aalaga sa amang nagpalaki sa kanya. Naalala ko ang lahat ng baso ng tubig na dinala ko sa kanya noong may lagnat siya noong bata. Ang mga gabing ginising ako ng bangungot niya. Parang buhay ng ibang tao ang mga alaala na yon. Nanginginig ang mga binti ko habang naglalakad patungong kusina. Bawat hakbang ay nagpapadala ng sakit sa katawan. Pero tumanggi akong maupo ulit. Hindi ngayon. Hindi noong kumakalat na ang katotohanan sa paningin ko na parang natapong tinta sa puting papel. Katawa-tawa to. Sa wakas nagsalita si Carlo. Nakatitig pa rin sa screen. Parang mamamatay na. Minor operation lang daw. Minor. 2 beses akong namatay sa operating table. Pero minor lang pala sa kanila. Ipinaliwanag ng surgeon ang komplikasyon, ang malapit ng kamatayan, ang himala na nakalalabas pa ako. Wala ni isa roon ang naintindihan ng 2 taong dapat pinakanagmamalasakit. Parang milya-milya ang kusina sa halip na ilang hakbang lang. Bawat lakad ay pakikipagnegosasyon sa katawan kung may hangganan. Sa likod ko, narinig ko ang iritadong buntong hininga ni Hazel. Yung ginagamit niya sa traffic at mahabang pila sa grocery. Susunod nito, ipagluluto pa natin siya. Bulong niya kay Carlo. Huwag mo namang bigyan ng ideya. Tuyot ang tawa ni Carlo, walang totoong saya. Naabot ko ang counter at hinawakan ang gilid. Pinatatag ako ng malamig na ibabaw habang pinoproseso ang narinig ko. Hindi ito pansamantalang inis o stress. Ito na talampersand ang tunay nilang pagkatao kapag akala nila hindi ko naririnig. O baka hindi na nila alintana kung naririnig ko man. Nanginginig ang baso sa kamay ko habang nilalagyan ko ng tubig mula sa gripo. Hindi pa ako nakakainom ng tubig na ganito kapait. Kahit ordinaryong tubig lang mula sa gripo na ginamit ko ng 20 taon. Pareho pa rin ang lahat, pero wala nang babalik sa dati. Pagharap ko, tinitingnan na ako ng 2 na may halo ng pagkaimpasyente at nakatagong pagkasuklam. Tinitingnan ako ng sarili kong anak na parang estrangherong nakakapasok sa bahay niya nang walang paalam. Mabigat ang baso sa kamay ko, hindi dahil sa bigat nito, kundi dahil sa bigat ng katotohanan na bumabaon sa buto ko na parang lamig ng taglagas.
Sarili kong kamay ang nagtayo ng bahay na to. Binayaran ang pag-aaral nila, ang kasal, ang kotse. Ibinigay ko ang lahat. Hindi man lang nila ako mabigyan ng tubig pagkatapos ng heart surgery. Bumalik ako sa upuan ko ng dahan-dahan. Sadya, hindi lang dahil sa sakit bagamat masakit talaga. Kundi kailangan ko ng oras mag-isip, maglano, magdesisyon kung anong klaseng tao pa ako sa natitira kong taon. Humina ang sikat ng araw sa mga bintana. Humahaba ang mga anino sa kwarto. Sa mga anino na yon, may bagay nang nabubuo. Isang bagay na magpapaintindi sa kanila kung ano talaga ang nawala sa kanila noong itinuring nila akong walang kwentang tao, na hindi karapat-dapat kahit sa simpleng kabutihan. Naupo ulit ako at uminom ng isa pang lagok ng tubig. Kapait pa rin, pero may bagong lasa na ngayon. Isang bagay na malapit ng maging kasiyahan. Wala silang alam sa darating. Parang tumatawid sa disyerto ang pagpunta ko sa kwarto ko. Bawat hakbang ay nagpapadala ng sakit sa dibdib ko. Paalala na nagpapagaling pa ang katawan ko, kahit wasak na ang mga ilusyon ko. Mas mahaba ang halway kaysa dati. Tinitingnan ako ng mga larawan ng pamilya sa dingding na parang mga estranghero na bigla. Isinara ko ang pinto at sumandal sandali. Ang kwarto ko palagi ang kanlungan ko. Ang lugar kung saan kami ng yumaong asawa kong si Sally nagplano ng mga pangarap. Ngayon ay kanlungan na laban sa sarili kong pamilya. Tinanggap ako ng kama na parang matandang kaibigan, habang maingat akong bumaba sa kutson. Sumigaw ang tahi sa dibdib ko. Pero mas malalim ang sakit ng emosyon kaysa sa anumang scalpel. Tinitingnan ko ang kisame. Paulit-ulit na iniisip ang mga salitang iyon. Hindi kami mga katulong mo. Sarili kong anak ang tumingin sa akin na parang pabigat lang ako. Ang anak na binayaran ko ang tuition sa kolehiyo nang walang tanong. Ang kasal na nagkakahalaga ng halos 1,200,000. Ang hulog ng kotse na binayaran ko noong mawalan ng trabaho si Carlo noong 1 taon. Bumabalik ang mga alaala kapag kailangan mo talaga. 5 taon na ang nakalipas, pagkatapos ng libing ni Sally. Naupo ako rito, gumawa ng isa sa pinakamalaking desisyon sa buhay ko. Malaki ang insurance money, sapat para bumili ng mas maliit para sa akin at matulungan ang anak ko sa pagsisimula ng buhay may asawa. Naalala ko ang pagpunta ko sa real estate office. Nanginginig ang kamay ko habang pinipirmahan ko ang deed transfer. Ang bahay na to ang regalo ko kay Hazel at Carlo. 3 kwarto, 2 banyo, tapos ng basement, at hardin kung saan inisip ko na maglalaro ang magiging apo ko balang araw. Tatay, sobra to. Bulong ni Hazel noon, umiyak. Hindi namin tatanggapin. Pero pinilit ko. Dapat magalaga ang pamilya sa pamilya, sabi ko. Gusto to ng nanay mo. Kinamayan ako ni Carlo na parang totoong nagpapasalamat. Nangako na palagi akong may lugar dito. Alagaan nila ako pagtanda ko. Parang usok na ngayon ang mga pangako na yon. Nawawala sa matinding liwanag ng katotohanan. Humina ang sikat ng araw sa kurtina. Nag-iwan ng pamilyar na anino sa mga muebles na binili ko dekada na ang nakaraan. Lahat dito dati ay akin. Ngayon ay legal na sa kanila. At itinuturing nila akong bisitang hindi welcome sa dati kong tahanan. Naalala ko ang iba pang regalo, ang walang bilang na pagbubukas ng wallet ko nang walang pag-aalangan. Noong nabangkrupt ang negosyo ni Carlo at kailangan nila ng 300,000. Noong gusto ni Hazel magpaganda ng kusina na 500,000 ang halaga. Kailan nasira ang kotse at kailangan nila agad ng maayos. Sa bawat pagkakataon, sinabi kong, nagpapasalamat sila at sweet, pero sa daan, naging expectation ang gratitude, at naging entitlement ang expectation. Sumikip ang dibdib ko, hindi ko alam kung dahil sa sugat o sa bigat ng katotohanan. Ngayon ko lang nakita ng malinaw kung gaano katagal ko, tong hindi napansin. Hindi na nila ako tao na kusang nagbigay. Naging ATM na lang na walang kondisyon. Mabigat ang business card sa wallet ko. Mitchell O'Connor, abogado. Ginamit ko siya sa paglipat ng bahay at iba pang legal na bagay sa nakaraan. Mabuting tao na nakakaunawa ng dynamics ng pamilya at financial planning. Mahirap ang pagbangon, pero nag-umpisa ng mabuo ang desisyon ko na parang bagyo sa malinaw na langit. Kinuha ko ang address book sa nightstand. Mas may layunin ang galaw ng kamay ko kaysa sa mga nakaraang araw. May mga opsyon pala na hindi ko pa naisip. Legal na opsyon na magpapaintindi sa kanila kung gaano kahalaga ang mga bagay na itinuring nilang granted. Dumating ang Sabado na may kalinawan na dala lang ng magdamag na pag-iisip. Tumawag ako kay Mitchell O'Connor ng eksaktong 8 oras ng umaga. Humingi ng paumanhin sa paggagambala sa weekend. Pero kailangan ko raw talaga ng urgent consultation tungkol sa pamilya. Pareho pa rin ang steady professionalism niya sa nakaraan. Siyempre po, Emma Ramos, dahil sa operasyon ninyo,
Makakarating ako diyan ng 10 oras. Umalis sina Hazel at Carlo ng 9 oras 30 minuto para sa weekly shopping nila. Kasabay ng ingay ng pinto ng kotse at walang pakialam na usapan na parang walang nagbago. Perfect timing. Dumating si Michael ng eksaktong 10 oras. Dala pa rin ang lumang leather briefcase niya sa nakalipas na 10 taon. Nagsasalita ng weekend sacrifice ang gray suit niya nang walang reklamo. At matibay pa rin ang handshake niya na dahilan kung bakit ko siya pinili sa mahahalagang bagay. Maupo po kayo kung saan kayo comfortable. Itinuro ko ang sala. Nagpapasalamat na bumalik na ang lakas ko para maayos na maasikaso ang negosyo. Umupo siya sa tapat ko. Binuksan ang briefcase ng sanay. Nabanggit ninyo po ang tungkol sa pamilya sa telepono. Paano ko po kayo matutulungan? Pinlano ko na ang sandaling ito sa mga oras na gising ako. Maingat na pinili ang mga salita para maipakita ang pangangailangan ng walang labis na emosyon. Gusto ko pong i-review ang legal na katayuan ng gift ng bahay na ibinigay ko sa anak ko 5 taon na ang nakaraan. Partikular kung may opsyon kung nagbago ng malaki ang sitwasyon. Medyo nataas ang kilay ni Michael, pero nanatili ang neutral na ekspresyon. Ang property ay na-transfer kay Hazel. Tama po ba? Kunin ko po ang files. Nagingay ang mga papeles habang inaayos niya sa coffee table ko. Ang deed transfer, gift documentation, tax forms, lahat ng papeles na simple noon ng pag-ibig at generosity ang gabay ko. Ngayon ay iba ang tingin ko. Parang mapa sa teritoryong hindi ko alam noon. Buo pa rin po ang ownership ninyo, Emma Ramos. Napahinto ako sa gitna ng pag-iisip. Pasensya po. Sa legal na pananaw, buo pa rin ang karapatan ninyo bilang may-ari. Itinuro ni Michael ang partikular na paragraph sa deed. Conditional gift with reversionary provisions ang structure ng transfer. Standard sa family property transfers. Parang tumaas ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil sa operasyon o sa biglang pag-asa. Ano po ang ibig sabihin nun eksakto? Ibig sabihin, kahit hawak ni Hazel ang title, automatic na babalik sa inyo ang property kapag natugunan ang ilang kondisyon. Itinuro niya sa akin ang dokumento. Tinuro ang siksik na legal text na pinirmahan ko, pero hindi ko lubos na intindihan. Material change in circumstances, failure to provide agreed upon care o housing, o breach of family obligations. Lumanggoy ang mga salita sa harap ko, habang nagkikristal ang kahulugan. 5 taon na ang nakaraan. Pinilit ni Michael ang mga proteksyon na to. Ipinaliwanag bilang standard safeguards, na halos hindi ko pinakinggan sa sobrang pagmamadali kong mabigyan ang anak ko ng magandang kinabukasan. Gaano kabilis po pwedeng ma-activate ang reversion? Tanong ko. Nagulat ako sa katatagan ng boses ko. Sa tamang dokumentasyon na nagbago ng sitwasyon. 30 araw mula sa pag-file ng notice. Parang tax preparation lang ang tono ni Michael. Hindi pagbawi ng buhay ko. Kailangan ninyo pong patunayan ang material breach ng original gift conditions. Naalala ko ang nangyari kahapon. Ang mga buwang nagiging entitled na sila. Ang pagiging estranghero sa sarili kong bahay. Understatement ang material breach. Anong klaseng dokumentasyon po ang kailangan? Witness statements, ebidensya ng pagbabago ng sitwasyon. Dokumentasyon ng nilabag na kasunduan. Maingat na tinipon ni Michael ang mga papel. Pero dapat ko pong banggitin na kailangang pag-isipan ng mabuti. Family property disputes can have lasting consequences. Sa bintana, nakita ko si Aling Henderson na nagtatanim sa hardin. Normal na Sabado, habang tahimik na nagbabago ang mundo ko. Iba na ang pakiramdam ng bahay ngayong alam kong legal pa rin itong akin. Hindi ako walang kapangyarihan gaya ng akala ko. Gaano katagal po ang timeline sa pagkolekta ng dokumentasyon? Depende po sa ebidensyang mayroon at kung gaano ninyo kabilis gustong ituloy. Isinara ni Michael ang briefcase, pero iniwan ang mga dokumento sa abot ko. Agad ba o para sa future consideration pa lang? Nakabitin ang tanong na parang tulay na hindi ko pa desidido kung tatawirin ko. Sa malayo, narinig ko ang pamilyar na tunog ng paparating na kotse. Maaga pa para kay Hazel at Carlo. Pero paalala na limitado ang pribadong oras ko. Sa tingin ko, maingat kong sinabi, kailangan ko munang subukan kung magbabago ang sitwasyon bago gumawa ng hindi na mababawing desisyon. Tumango si Michael na parang maraming pamilya na ang hinintay niya sa ganitong crossroad. Tama po yan. Baka po pag-usapan natin kung ano ang hitsura ng test na yan. Gabi na, narinig ko ang pinto ng kotse at mga rusling ng shopping bag. Nagposisyon ako malapit sa lababo. Tiniming na natural ang presensya ko pagpasok nila. Ginugol ko ang hapon sa pagproseso ng revelasyon ni Michael. At handa na akong mag-eksperimento. Pumasok muna si Hazel. Puno ng department store bags ang mga braso. Kumikinang ang designer sunglasses niya sa ilaw ng hallway
habang sinisipa ang sapatos niya nang walang pakialam. Sumunod si Carlo. May hawak na susi ng coats at parang take-out containers. Kumusta ang lakad ninyo? Tanong ko. Tunay na interesado ang boses. Okay lang. Parehong dismissive ang tono ni Hazel kahapon. Pero iba na ang pakikinig ko ngayon. Hindi na casual reply ng anak, kundi ebidensya para sa legal file. Nagdaan sila sa sala papuntang kusina. At hinintay ko silang makapag-ayos bago ko ginawa ang request. Mahalaga ang timing sa test na to. Pwede nyo ba akong kunan ng basong tubig habang gising kayo? Napahinto si Hazel habang inaabot ang bag niya. Mula neutral, naging iritado ang mukha niya sa isang kisap mata. Hindi ka ba makabangon? Perfect. Halos pareho ng reaksyon kahapon. Pero handa na ako ngayon. Naggagaling pa ako sa operasyon. Malaking tulong yon. Tumingin si Carlo mula sa phone niya na may nakikitang iritasyon. Kaya mo namang maglakad kahapon. Ano naman kung ilang hakbang pa? Pinanatili ko ang kalmadong tono. Pero sa loob ay kinakatalog ko ang bawat malupit na salita para kay Michael. Sana magpakita kayo ng kaunting pagsasaalang-alang sa tatay ninyong kakagaling lang sa heart surgery. Tama na ang drama na yan. Matigas ang boses ni Carlo. Parang na-threat ang kaginhawahan niya. Hindi ka invalid. Itigil mo na yang pagdrama. Tumango si Hazel bilang pagsangayon. Kumikinang ang wedding ring niya habang dismissive na kumakaway. Seryoso, Tay, hindi mo naman kami pwedeng utusan sa lahat ng oras dahil lang may medical procedure ka. Medical procedure. Parang pagbunot lang ng ngipin ang 2 beses kung pag-flatline. Dahan-dahan akong tumayo. Siguradong makikita nila ang hirap. Ang pagkakadiin ng kamay ko sa dibdib ko kung saan masakit pa rin ang tahi. Ah, ganon. Kaya hindi makatwiran ang humingi ng tulong sa pamilya ko. Kung kaya mo namang gawin mag-isa. Matigas at final ang mga salita ni Hazel. Hindi kami mga personal niyong katulong. Ayan na ulit. Ang pariralang sumira sa ilusyon ko, kahapon ngayon, ay nagpapatunay na hindi sila nagbago. Kung may pagbabago man, mas komportable na sila sa kalupitan. Parang binigyan sila ng permiso ng kahapon na itigil ang pagpapangga. Naglakad ako sa lababo at naglagay ng tubig. Sadya at maingat ang bawat hakbang. Sa likod ko, narinig ko silang bumalik sa normal na gabi. Si Hazel na nagsusort ng shopping bags. Si Carlo na naupo na sa paborito niyang upuan na may remote. Parehong lasa ng tubig kahapon. Pero ngayon hindi na ako umiinom nito na may pait ng sirang pangarap. Ngayon, umiinom ako nito na may kasiyahan ng taong nakakuha na ng ebidensyang kailangan niya. Nakita ninyo ba lahat ng kailangan ninyo sa labas? Tanong ko, bumalik sa pwesto nila. Karamihan. Hindi tumingin si Hazel habang tinitingnan ang mga binili niya. Baka bumalik ako next weekend para sa lamparan na gusto ko sa kwarto natin. Kwarto natin. Ang kwarto sa bahay na legal kong ako. Kung saan naglaplano siya ng bilihin gamit ang pera na mas nararapat sa taong talaga ang karapatan dito. Bawat casual na pag-aari, bawat dismissive na comment, bawat sandali ng kawalang pakialam ay nagbubuo ng kaso na magagamit ni Michael. Tumango akong nag-iisip. Magandang plano yan. Tiningnan ako ni Carlo na may hinala. Parang nakakabagabag ang reasonable kong sagot. Okay ka lang ba? Iba ka ngayon. Iba. Kung alam lang niya kung gaano kaiba ang darating. Pero sa ibang araw na ang usapang yon kapag kumpleto na ang piyesa ko at na-file na ang 30 days notice. Nag-iisip lang tungkol sa pamilya, totoong sabi ko, tungkol sa talagang mahalaga. Bumalik sila sa gabi nila. Kontento na natanggap ko na ang pwesto ko sa hierarchy nila. Kumikislap ang tea sa isang reality show kung saan nagsisikap ang mga tao para sa perang hindi nila pinaghirapan, na akmang-akma sa sitwasyon. Tinapos ko ang tubig ko at maingat na ibinaba ang baso. Bukas tatawag ulit ako kay Michael. Makalipas ang 20 minuto, nakatayo ako sa pintuan ng sala at nagdesisyon. Kailangan ninyo nang umalis sa bahay ko. Parang bago ang kidlat ang katahimikan. Nahulog ang magazine ni Hazel sa coffee table na may mahinang tunog. Nagyelo ang hinlalaki ni Carlo sa phone screen niya. Mula sa walang pakialam tungo sa matalas na atensyon. Ano ang sinabi mo? Mapanganibang tono ni Hazel na hindi ko pa narinig noon. Bahay ko to. Gusto ko mag-impake kayo at humanap ng ibang matitirhan. Matatag at malinaw ang bawat salita. Sinusuportahan ng revelasyon ni Michael kaninang umaga tungkol sa legal rights ko. Dahan-dahan tumayo si Carlo. Dinadagdagan ng tangkad niya ang presensya niya. Nagrereklamo ka lang, di ba? Bahay namin to. Hindi, kalmado kong sagot. Bahay ko to. Ibinigay ko sa inyo bilang regalo. Pero may kondisyon ang regalong yon. Nilabag ninyo ang mga kondisyong yon. Tumalon si Hazel mula sa upuan.
Namumula ang mukha sa galit at parang takot. Hindi mo kami pwedeng paalisin. Dito kami nakatira. May karapatan kami. Sa totoo lang, wala. Kahit ako nagulat sa confidence ng boses ko. Kinausap ko ang abogado ko kaninang umaga. May reversionary clauses ang deed transfer. Kapag hindi ninyo naibigay ang pangangalaga at respeto na parte ng original agreement, babalik sa akin ang ownership. Nawala ang kulay sa mukha ni Hazel habang tumatama ang kahulugan. Wala nang libreng bahay. Wala nang financial safety net. Wala nang pag-aakalang lahat ay para sa kanila habang itinuturing akong pabigat. Nagbibiro ka lang. Lumapit si Carlo, mas bedya ang postura. Galit ka lang kahapon. Tinatakot mo lang kami. Seryoso ako. May 30 araw kayo para makahanap ng iba. Walang katatawanan ang tawa ni Carlo. 30 araw. Sa tingin mo saan kami pupunta? Alam mo ba kung magkano ang renta ngayon? Hindi na problema ko yon. Nakatayo pa rin ako kahit sumisigaw na ang tahi sa dibdib ko dahil sa tensyon. Nilinaw ninyo kahapon at ngayon napabigat lang ang pag-aalaga sa tatay ninyong nagagaling. Kaya inaalis ko na yang pabigat sa buhay ninyo. Humakbang si Hazel sa gitna namin. Tumataas ang boses sa desperasyon. Tay, please. Pwede nating ayusin to. Masyado lang siguro kaming stress kahapon. Pero pwede kaming magbago. Huli na para sa usapang yan. Hindi kayo alis kahit saan. Sigaw ni Carlo na umalingaw-ngaw sa sala habang hinaharangan ang pintuan. Katawa-tawa to. Hindi ka pwede magbanta at magdemand na parang sayo ang lugar. Sa akin nga talaga. Nakabitin ang pahayag na parang hamon na hindi na mababawi. Nakita ko ang pagbabago ng shock sa mukha nila patungo sa mas mapanganib. Hindi ito ayon sa plano nila. Hinawakan ni Hazel ang braso ko. Mas malakas kaysa kailangan. Kailangan mong maupo at pag-isipan to ng maayos. Hindi ka malinaw mag-isip mula pa noong operasyon mo. Malinaw na malinaw ang isip ko. Sinubukan kong lumagpas sa kanya. Pero muling humarang si Carlo. Saan ka pupunta? May banta ng pisikal na konfrontasyon ang boses niya. Sa kwarto ko para tawagan ang abogado ko. Hindi ka pupunta roon. Hinugot ni Carlo ang cellphone ko mula sa bulsa ko bago ako makagalaw. Maupo ka at pag-usapan natin to ng matino. Tumaas ang tibok ng puso ko. Nagpapadala ng matatalim na paalala sa dibdib ko na hindi pa handa ang katawan ko sa ganitong stress. Ibalik mo ang phone ko. Kapag nagsimula ka ng magsalita ng matino. Pumwesto si Hazel sa kabilang side ko. At napansin ko na kinokontrol nila ang galaw ko. Baliw kayo. Hindi ninyo pwedeng. Putol ni Carlo. Hindi pwede ipagtanggol ang pamilya namin sa baliw mong matandang banta. Hindi pwede siguraduhin na hindi ka gagawa ng bagay na pagsisihan mo mamaya. Ginabayan nila ako papuntang halway. Matigas ang hawak, pero hindi pa masakit. Pero, naging mahina ako pagkatapos ng operasyon. At hindi ko kaya labanan silang pareho ngayon. Malaking pagkakamali to. Babala ko habang ginagabayan nila ako sa kwarto ko. Ang tanging pagkakamali, sabi ni Hazel habang binubuksan ang pinto ng kwarto, ay ang hayaan ka maging ganito ka-excited sa wala. Pinasok nila ako at maingat na isiniksik ni Carlo ang phone ko na parang nalutas na niya ang malaking problema. Pag-usapan natin to bukas kapag kumalma ka na. Anunsyo ni Hazel. Sarado ang pinto na may decisive click. Kasunod ang tunog ng lock na ikinandado mula sa labas. 30 minuto akong sumubok sa doorknob at tiningnan ang bintana bago ko nakumpirma ang hinala ko. Nakulong ako talaga. Matibay ang lock at kahit bumukas ang bintana, 4.5 metro ang baba papunta sa semento. Hindi kaya ng recovery ko ang ganong pagtakas kahit desperado ako. Pero may iba pang maibibigay ang bintana. Nasa likod bahay si Joshua Reyes. Nagtatupi ng garden hose habang papawi ang liwanag ng dapit hapon. Kilala ko si Joshua sa loob ng 3 taon mula nang lumipat siya sa tabi. Disenteng tao, malinis ang bakuran. Palaging bumati kapag nagkikita kami sa mailbots. Mas binuksan ko ang bintana at pumwesto kung saan niya ako makikita. Joshua, tulungan mo ako. Agad siyang tumingin. Hinanap ang pinanggalingan ng boses. Nang makita niya ako sa bintana ng kwarto, mula sa paggalito, tungo sa pag-aalala ang mukha niya. Peter po, ano po ang nangyari? Iniwan niya ang hose at lumapit sa bakod. Kailangan mong tawagan ang pulis. Kakaiba sa bibig ko ang mga salita. Pero lampas na sa family dispute ang sitwasyon. Nakulong ako ng anak ko at asawa niya sa kwarto at kinuha ang phone ko. Nag-iba ang mukha ni Joshua na hindi ko pa nakita noon. Halo ng alarma at hindi paniniwala na parang hindi kasama sa normal na problema sa subdivision. Nasaktan po ba kayo? Kailangan niyo po ng ambulansya. Pulis lang,
Nagagaling pa ako sa heart surgery at ginagamit nila yon para kontrolin ako pisikal. Pinanatili kong steady ang boses ko. Alam kong mas hindi siya kikilos ng maayos kapag nagpanik ako. Hawak na niya ang cellphone niya. Sandali lang po, Peter. Tinatawagan ko na. Dumating ang ginhawa habang pinapanood ko siyang magdial. Gumagana ito. Darating talaga ang tulong. 911. Ano po ang emergency ninyo? Naririnig ko ang boses ng dispatcher sa speaker niya. Kailangan ko po ng pulis sa. Joshua tumingin sa akin na may tanong. 4,715 Acacia Street po. Sigaw ko pababa. Sabihin mo family dispute na may unlawful confinement ng matanda. Inulit ni Joshua ang impormasyon. Dinagdagan ng detalye tungkol sa kondisyon ko at nakakandado ang pinto. May ilang follow-up questions ang dispatcher. At tumingin si Joshua sa akin para sa sagot kung nasa immediate danger ba ako at gaano katagal na to. Padala na ang mga pulis. Anunsyo ng dispatcher. Inaasahan sa loob ng 8 hanggang 10 minuto. Tinapos ni Joshua ang tawag at tumingin ulit sa bintana ko. Darating na sila, Peter. Gusto niyo po bang manatili ako rito hanggang dumating sila? Please. At Joshua, salamat. Alam kong hindi ito ordinaryo. Huwag po kayong mag-alala. Matatag ang boses niya na parang nagdesisyon na siya at tutuloy hanggang dulo. May iba pa po bang dapat kong sabihin sa mga pulis pagdating nila? Sa pinto ng kwarto, naririnig ko ang mahinang usapan mula sa sala. Si Hazel at Carlo. Pero hindi ko marinig ang eksaktong sinasabi. Mukhang kalmado, marahil nagpaplano ng susunod na hakbang. O naghihintay lang na, magising ako gaya ng sinabi nila. Sabihin mo po may property dispute. Maingat kong sabi. Sinusubukan ng anak ko at asawa niya na pigilan akong gamitin ang legal rights ko bilang may-ari ng bahay. Tumango si Joshua. Seryosong tinanggap ang impormasyon. Nakuha ko po. Property dispute, unlawful confinement. Matandang lalaki na kakagaling sa heart surgery. May tunog na makina ng kotse sa malayo. Pero maaga pa para sa pulis. Pero tumaas pa rin ang tibok ng puso ko sa antisipasyon. Papabor na sa akin ang bangungot na to. Malapit na sila. Sigaw ni Joshua para pangalahat. Mula sa sala ay naririnig ko ang mabilis na yapak. At boses siguro ni Hazel na nagsasabi na tingnan ako. Magiging interesante ang timing. Pumwesto ako malapit sa pinto para makinig habang nakikita pa rin si Joshua sa bintana. Ang susunod na ilang minuto ang magdedesisyon kung matagumpay ang pagkontrol sa akin ng pamilya ko sa pamamagitan ng pisikal na pananakot o babalik sa kanila ng malakas. Nakikita ko na ang police car na lumiliko sa Acacia. Anunsyo ni Joshua. Mabilis na tumakbo ang mga yapak sa halway patungo sa pinto ko. Nag-click ang lock at lumitaw si Hazel na may concerned na mukha na pwedeng manalo ng Oscar. Tay, okay ka lang ba? Parang Eka. Perfect mix ng pag-alala at paggalito ang boses niya. Parang natagpuan niya akong may medical distress sa halip na nakakandado sa pintong siya mismo ang nagkandado. Nandito na ang pulis, sabi ko, lumagpas sa kanya papuntang halway. Pulis. Bakit may pulis? Lumitaw si Carlo mula sa sala. Puno ng pagkalito ang mukha. May nangyari ba? Bago ako makasagot, tumunog ang doorbell. Agad na hinawakan ni Hazel ang braso ko. Maingat akong ginagabayan patungong pinto na parang devoted daughter na tinutulungan ang mahinang tatay. Ako na magbubukas, sabi niya. Binuksan ang pinto at lumitaw ang 2 pulis. Lalaki at babae na nasa 30s. Parehong may professional demeanor ng mga veterano sa domestic calls. Magandang gabi po. Ako po si Officer Edgar. Ito po si Officer Clara. May tawag po tungkol sa family dispute. Siguro po may mali, sabi ni Hazel. Perfect na pagkalito ang boses. Tahimik lang po kami dito sa bahay. Kakagaling lang po ng tatay ko sa heart surgery. Kaya maingat na maingat kami sa kanya. Humakbang ako pasulong. Mga Sir Maam, ako po ang tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kapitbahay ko dahil nakulong ako ng anak ko at asawa niya sa kwarto ko at kinuha ang phone ko. Tumingin si Officer Clara sa aming lahat. Pinansin ang body language at positioning. Sir, pwede niyo po bang ikwento eksakto kung ano ang nangyari ngayong gabi? Pisikal nila akong pinilit papasok sa kwarto ko at ikinandado ang pinto mula sa labas ng sinabi ko na kailangan na nilang umalis sa bahay ko. Malinaw at sadya ang bawat salita ko. Napahawak si Hazel sa dibdib niya na parang gulat. Tay, hindi po ganoon ang nangyari. Nahilo ka po at nalilito. Kaya tinulungan ka naming makarating sa kwarto mo para makapagpahinga. Hindi po nakakandado ang pinto. Nahirapan ka lang po sa handle. Talagang nakakandado ang pinto, iginiit ko. Lumapit si Carlo. Supportive na pumwesto malapit kay Hazel.
MR. Ramos po ay nalilito mula noong operasyon niya noong Lunes. Maaring dahil sa anesthesia na nagiging matagal ang epekto sa matatanda. Sinusubukan po naming tulungan siya, pero gumagawa siya ng mga paratang na hindi totoo. Kinuha ni Officer Edgar ang notebook. Sir, kailan po kayo naoperahan? Noong Lunes. Pero hindi po ako nalilito. Nakulong nila ako sa kwartong yon dahil sinabi kong umalis sila sa bahay ko. Nalilito lang po ang tatay ko pagkatapos ng anesthesia. Sabi ni Hazel, patient na tono ng taong nahihirapan sa medical na sitwasyon. Buong araw po siyang nagsasabi ng mga kakaibang bagay. Mahal na mahal po namin siya at sinusubukan naming alagaan. Pero mahirap po talaga. Tumingin si Officer Clara sa paligid ng sala. Normal na normal ang itsura. Walang bakas ng gulo. Walang ebidensya ng nangyari, 1 oras lang ang nakalipas. Emar Ramos, nararamdaman ninyo bang ligtas kayo sa bahay na to? Hindi kapag nakukulong nila ako sa mga kwarto at kinukuha ang phone ko. Hindi po namin kinuha ang phone ninyo, Tay. Hinugot ni Hazel mula sa bulsa niya ang phone ko. Naiwan ninyo po sa counter sa kusina. Nagcha-charge po namin para sa inyo. Nabigla ako sa smooth na kasinungalingan. Ibinigay niya ang phone kay Officer Edgar na tiningnan ito sandali bago ibinalik sa akin. Emar Ramos, umiinom po ba kayo ng gamot sa sakit mula noong operasyon? Pero hindi po ako nalilito o delusional. Lalong tumaas ang frustration ko habang nakikita ko kung paano nila to nilalaro. Tumingin si Officer Edgar sa partner niya. Ma'am, may iba pa po bang palatandaan ng confusion o disorientation si tatay ninyo? Malungkot na tumango si Hazel. Palagi niyang sinasabi na sa kanya ang bahay at gusto niya kaming paalisin. Pero dito po kami nakatira. Kami po ang nag-alaga sa kanya. Kanina po, hiniling niya kaming kunan siya ng tubig at galit na galit nang sinabi namin kaya naman niya kunin mag-isa dahil kakagaling lang po sa heart surgery. Alam po namin, Tay. Mahinahon at understanding ang boses ni Carlo. Pero sinabi ng doktor na mabuti ang light activity sa recovery ninyo. Sinusunod lang po namin ang medical advice. Nag-take down si Officer Clara habang pinapanood ang usapan namin. Emar Ramos, naalala ninyo po ba ang sinabi ninyo sa kapitbahay ninyo ngayong gabi? Dahil nakulong nila ako sa kwarto ko. Nalilito lang po siya sa handle ng pinto, paliwanag ni Hazel. Minsan po kasi sumasabit ang pinto ng kwarto, lalo na sa taong hindi pa full strength. Nagpalitan ng tingin ang mga pulis na nagsabi sa akin kung paano matatapos to. Nakita nila ang matandang lalaki na nagagaling sa major surgery. Posibleng nalilito dahil sa gamot. Gumagawa ng paratang laban sa pamilyang mukhang concerned at caring. Mga po, mukhang may misunderstanding lang po ito kaugnay ng post-surgical recovery. Diplomatic na sabi ni Officer Edgar. Emar Ramos, kung nararamdaman ninyong hindi kayo ligtas o kailangan ninyo ng tulong, pwede kayo tumawag sa amin kahit kailan. Pero sa ngayon wala po akong nakikitang ebidensya ng krimen. Nagdagal pa sila ng 0 minuto na nagtatanong ng basic questions at nag-take notes. Pero predetermined na ang resulta mula nang ibinigay ni Hazel ang phone ko at sinisi ang lahat sa surgical confusion. Pag-aalis ng mga pulis, bumagsak ang katahimikan sa bahay. Nakatayo sina Hazel at Carlo malapit sa pinto. Bumabalik ang malamig na kalkulasyon sa mukha nila na nakita ko kanina. Napakabobo mo talagang gawin yon, sabi ni Carlo. May banta ang boses na hindi narinig ng mga pulis. Muling nila akong ikinandado sa kwarto. Pero sa pagkakataong ito, kinuha lahat sa akin. Mula phone hanggang dokumento. 90 minuto akong nasa kwarto na yon. Nag-isip, at humantong sa desisyon na hindi magugustuhan ng katawan ko. Parang hamon ang bintana na hindi ko pwedeng balewalain. 4.5 metro papunta sa lupa. Para sa healthy na tao, kaya. Pero para sa taong 5 araw pa lang mula sa heart surgery, maaring maging sakuna. Pero mas masama ang manatiling bilanggo sa sarili kong bahay kaysa risk ang pagkahulog. Binuksan ko ng buo ang bintana, pinag-aralan ang baba. May awa ang landscape, flower bed na malambot ang lupa sa halip na semento. Maliit na biyaya sa desperadong tao. Mula sa kwarto ni Hazel at Carlo ay naririnig ang telebisyon. Tawa at kaswal na usapan. Kontento sila sa performance nila sa harap ng pulis na parang nalutas na nila ang problema ng tuluyan. Gagana sa akin ang confidence nilang yon. Kailangan ng core strength ang pag-akyat sa bintana. Pansamantalang nawawala pagkatapos ng heart surgery. Bawat galaw ay nagpapadala ng matatalim na paalala sa dibdib ko. Pero mas mainit ang pagkasunog ng kahihiyan na natalo ako ng sarili kong pamilya kaysa pisikal na sakit. Inunat ko ang isang binti palabas. Tapos ang isa pa, hanggang nakaupo ako sa windowsill na para matandang magnanakaw na nagpaplano ng pinakapangit na robbery sa mundo.
Mas malayo ang lupa mula sa anggulong to. At sandali akong nagtaka kung palagi bang ganito ang pakiramdam ng despair. Parang nakatayo sa gilid ng bagay na walang magandang opsyon. Niyanig ang bawat buto ko nang pakawalan ko na. Parang kuryente ang sakit sa tahi. At sandali akong nakahiga sa flower bed. Naghihintay kung may masisira ba. Nang walang agarang sakuna, pinilit kong tumayo at tinanggal ang lupa sa damit. Kailangan ng stealth ang pag-ikot sa paligid ng bahay na hindi ko na kailangan mula noong bata pa ako. Bawat hagbang ay kailangang kalkulado para iwasan ang graba at motion sensor malapit sa garahe. Naging obstacle course ang pamilyar na landscape ng sarili kong property. Sa harap ng pinto, maingat akong yumuko at inangat ang doormat. Nandoon pa rin ang spare key kung saan ko inilagay 3 taon na ang nakaraan. Simpleng precaution na ngayon ay parang providential. Nanginginig ng bahagya ang daliri ko habang isinisingit ito sa lock. Dahil sa tension o excitement, hindi ko alam. Tahimik na bumukas ang pinto sa bisagra na ako mismo ang naglagay ng langis noong nakaraang buwan. Iba ang pakiramdam sa loob ng bahay kaysa 1 oras lang ang nakakalipas. Hindi na bilangguan, pero hindi pa rin tahanan. Isang bagay sa gitna, isang battlefield kung saan masama ang unang laban, pero malayo pa ang giyera. Naririnig ang boses mula sa sala, relaxed at casual. Nagkaplano sila ng weekend. Ordinaryong usapan ng mag-asawa na naniniwalang matagumpay nilang na-neutralize ang banta. Nakakatawa sana kung hindi nakakagalit. Maingat akong nagpunta sa kwarto ko. Iniiwasan ang mga umiingay na sahig at direct view mula sa sala. Hindi konfrontasyon ang layunin ko. Hindi pa. Una, kailangan ko ng access sa mga dokumento ko. Contact ni Michael. At legal weapons na kinumpirma niyang meron ako. Parang daan patungo sa pagbawi ng lahat ng sinusubukan nilang kunin ang halway. Bawat hakbang ay nagdadala sa akin palapit sa mga dokumento na magpapatunay na hindi ako nalilito o walang kapangyarihan. Pansamantalang natalo lang. Matatagpuan sa sala ang detalye ng deed, business card ni Michael, at detalyadong notes ko sa morning consultation namin. Sa mga tool na to at bagong mobility ko, pwede na magsimula ulit ang laro. Sa pagkakataong ito ay iba ang rules at may player na alam na eksakto kung ano ang ipinaglalaban niya. Malalaman nila kung gaano sila mali. Pagkatipon ng lahat ng kailangan ko, bumalik ako sa kwarto ko. Kinaumagahan, muling umakyat sa bintana. Nagpunta sa opisina ni Michael, na sa umagang yon ay parang sanctuary. Makintab na kahoy at legal reference books na nagbibigay ng order sa mundong pansamantalang nawalan ng balance. Pumayag siyang magkita kami ng 8 oras. Isinakripisyo ang day off niya para sa sitwasyong malinaw niyang urgent. MR. Ramos, mukhang kulang po kayo sa tulog. Nagbuhos siya ng kape mula sa dermos na dala niya mula sa bahay. Ikwento ninyo po kung ano ang nangyari mula kahapon. Ipinailiwanag ko ang mga pangyayari sa gabi, ang konfrontasyon, ang pagkakakulong, ang tawag sa pulis na bumaliktad ng malala. Nakinig si Michelle ng walang putol. Paminsan-minsan ay nagsusulat sa legal pad. Kaya pisikal nila kayong ikinandado sa sarili ninyong kwarto at napaniwala ang mga pulis na nalilito lang kayo dahil sa operasyon. May professional outrage ang tono niya na nakakapagbigay ng validation. Eksakto. Sanay silang magmanipulete at ginamit nila ang medical condition ko laban sa akin. Sumandal si Michael sa upuan. Nakastipol ang daliri sa classic lawyer pose. Binabago nito ang lahat. Ang tinalakay natin kahapon bilang posibilidad ay naging necessity na ngayon. Hinugot niya ang folder mula sa nakaraang meeting. Ikinalat ang mga dokumento sa desk niya na parang general na nagpaplano ng kampanya. Ang gift deed revocation na tinalakay natin. Hindi na exploration ng options. Immediate action na. Gaano kabilis po tayo pwedeng umaksyon sa mga pangyayaring inilarawan ninyo? Mabilis po. Hinawakan ni Michael ang makapal na legal reference book. Malinaw ang batas ng Estado tungkol sa gift revocation sa kaso ng ingratitude. Kapag tinrato ng recipient ang donor ng may hostility, cruelty, o nabigo sa implied conditions of care, maaring legal na bawiin ang regalo. Parang musika sa tainga ko ang mga salita. Pagkatapos ng 24 oras na pakiramdam na walang kapangyarihan, naalala ko ulit kung ano ang may opsyon. Ano po eksakto ang proseso? Binuksan ni Michael ang laptop at nagsimulang mag-type. Una, maghanda tayo ng formal notice of gift revocation. Ilalahad ng dokumentong ito ang legal grounds, ang hostile treatment nila, pagkabigo sa reasonable care sa recovery ninyo, at change of circumstances na nagbibigay katwiran sa pagbawi ng property. Tapos ay siserve natin sa kanila ang notice. May 30 araw sila para lisanin ang lugar. Patuloy ang daliri niya sa keyboard habang hinuhugot ang legal templates at precedent cases. Kung tumanggi sila,
pwede tayong mag-file agad ng legal action for unlawful possession. Nakakabaliw ang efficiency ng legal machinery pagkatapos ng chaos ng family manipulation. Narito ang rules, procedures, deadlines, mga bagay na hindi may kakaila sa luha at claims ng post-surgical confusion. Paano po kung labanan nila? Pwede nilang subukan. Pero sa kanila na ang burden of proof na patunayang reasonable ang trato nila sa inyo at natupad nila ang implicit conditions ng gift. May confidence ang ngiti ni Michael na parang nakakita na siya ng ganitong kaso noon. Sa mga inilaawan ninyo, lalo na ang insidente sa pulis, duda akong gusto nila tong imbestigahan ng detalyado sa korte. Ginugol ni Michael ang susunod na oras sa pagdraft ng mga dokumento. Ipinapaliwanag ang bawat seksyon habang nagtatrabaho. Parang armor ang formal legal language. Proteksyon laban sa emotional manipulation na halos nakakuha ng lahat sa akin. Magiging handa na para sa service ang Notice of Gift Revocation bukas ng umaga. Anunsyo niya. Nagprint ng maraming kopya sa official letterhead. Inirekomenda ko po na professional process server ang mag-serve sa halip na kayo mismo. At kung sasabihin nilang mentally incompetent kayo, talagang pabor yon sa ating ngayon. Maingat na tinipon ni Michael ang mga dokumento. Ang claim nila sa pulis na nalilito lang kayo dahil sa operasyon ay maaring tingnan bilang elder abuse. Ginamit ang medical condition ninyo para i-dismiss ang legitimate concerns sa property rights ninyo. Perfect ang irony. Ang manipulation strategy nila ang lumikha ng ebidensya ng behavior na nagbibigay katwiran sa gift revocation. Gaano katagal bago maging final to? Kung hindi nila lalabanan, at duda kung gagawin nila kapag naintindihan na nila ang legal reality, maaari ninyong mabawi ang full possession sa loob ng 60 araw. Sinlyo ni Michael ang mga dokumento sa official envelope. Pero immediate ang psychological impact. Mapapansin nila na illusion lang palagi ang kontrol nila sa sitwasyon. Tumayo ako para umalis. Nararamdaman ang bagay na hindi ko pa naranasan mula noong Biyernes ng hapon. Tunay na optimism. Nasa panig ko ang batas. May professional representation ako. At malapit nang matuto ang pamilya ko na may consequences ang pagtrato sa matandang tatay na parang pabigat. Michael, hindi ko po kayo matutumbasan sa pagkakataon ngayon. Emma Ramos, hindi matanggap ang nangyari sa inyo nitong weekend. Natutuwa akong maayos natin to. Ibinigay niya sa akin ang envelope na may kopya ng legal documents. Tatawagan ko po kayo bukas pagkatapos ma-schedule ang process server. Habang papunta sa pinto ng opisina, napansin ko na nagbago ang lahat. Hindi na ako confused old man na gumagawa ng walang basehang paratang. Property owner na ako na ginagamit ang legal rights ko sa tamang proseso ng batas. Magbibigay ng oras sa akin ang biyahe pauwi para paglanuhan kung paano ko gustong hawakan ang susunod na phase. Lunes ng umaga ay dumating na may kalinawan at official documents na may letterhead ni Michael O'Connor. Nakatayo ako sa sala na may hawak na mga papel na magbabago ng lahat. Naghihintay ng perfect moment para bawiin ang palaging akin. Nasa kusina si Hazel na naggagawa ng kape. Gumagalaw ng may casual confidence ng taong akala niya sa kanya ang bahay. Nakaupo si Carlo sa dining table, nag-scroll sa phone. Marahil naglaplano ng araw niya nang walang kaalam-alam na babagsak ang mundo niya. Hazel, Carlo, kailangan ko kayong dalawa rito. May authority ang boses ko na hindi pa nila narinig. Hindi ang nalilito, nakikiusap na tono ng may sakit na matanda na humihingi ng tubig, kundi matibay na utos ng taong hawak ang lahat ng baraha. Nagpalitan sila ng tingin habang papunta sa sala. Mild annoyance ang mukha ni Hazel. Parang nakakagambala ako sa mahalagang bagay sa halip na magbibigay ng pinakamalaking balita sa buhay nilang adulto. Itinaas ko ang mga dokumento. Siguradong makikita nila ang official letterhead at formal legal formatting. Mga eviction notice ito. May 72 oras kayo para alisin ang sarili ninyo at lahat ng gamit ninyo sa property ko. Malalim ang katahimikan. Huminto ang coffee mug ni Hazel sa kalagitnaan ng pag-inom. Nakabitin sa disbelief. Dumilim ang phone screen ni Carlo habang lumuwag ang hawak niya. Ano ang sinasabi mo? May unang hint ng uncertainty ang boses ni Hazel mula noong Biyernes. Ang legal reality na pinili ninyong balewalain. Binuksan ko ang unang dokumento at nagsimulang magbasa. Notice of Gift Revocation. Ayon sa batas ng ari-arian ng Estado, ang undersag na may-ari ng property ay binabawi ang gift deed na isinagawa pabor kay Hazel Ramos sa batayan ng material ingratitude at breach of implied conditions. Bigla tumayo si Carlo. Hindi ka seryoso. Sa amin ang bahay na to. Dito kami nakatira. Nakatira kayo sa ilalim ng discretion ko. Nanawala ninyo nang itinuring ninyo akong estrangherong hindi welcome sa sarili kong tahanan.
Nagpatuloy akong magbasa mula sa legal document. Specific grounds kasama ang hostile treatment sa donor, paggabigo sa reasonable care sa medical recovery, at deliberate confinement laban sa kalooban ng donor. Maingat na ibinaba ni Hazel ang kape niya na nanginginig ang kamay. Tay, baliw ka ata. Hindi mo kami pwede paalisin. Wala kaming pupuntahan. Hindi na problema ko yan. Nakakalaya ang mga salita. May pagkakataon kayong tratuhin ang tatay ninyong nagagaling ng may basic human decency. Sa halip, pinili ninyo ang kalupitan at manipulation. Pero sinabi ng pulis na nalilito ka lang. Tumataas ang boses ni Carlo sa desperasyon. May post-surgical problems ka. Sinabi ng pulis ang sinabi ninyo sa kanila. Very interested ang abogado ko sa detalyeng. Yon ang ipinaliwanag ko kung paano ninyo ginamit ang medical condition ko para i-dismiss ang legitimate concerns ko sa property rights. Binigyan ng extra weight ang bawat salita ng pagbasa ng legal consequences ng malakas. Failure to vacate within 72 hours will result in formal eviction proceedings at potential charges of unlawful possession. Bumagsak si Hazel sa upuan, maputla ang mukha. Pumunta ka talaga sa abogado. Pumunta ako sa abogado ko. Ang parehong humawak ng original gift deed 5 taon na ang nakaraan. Na-curious siyang malaman kung paano ninyo ako tinatrato. Ang nagbigay ng libre ninyong bahay. Tay, please. Unang tunay na emosyon ang boses ni Hazel mula noong nagsimula to. Pwede nating ayusin. Pwede kaming magbago. Alam naming mahirap kami, pero maayos namin to. 72 oras. Tiniklop ko ulit ang mga dokumento sa official envelope. Simula ngayon. Lumapit si Carlo, aggressive ang postura. Akala mo pwede mo kaming bantaan pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sayo. Lahat ng ginawa ninyo para sa akin. Nakakatawang irony. Ikinulong ninyo ako sa kwarto at napaniwala ang mga pulis na mentally incompetent ako. Eksakto. Ano ang ginawa ninyo para sa akin? Pinatira mo kami dito. Protesta ni Hazel. Pinatira ninyo ako sa sarili kong bahay. Inilagay ko ang legal documents sa coffee table kung saan hindi nila maaring balewalain. Ang bahay na binili ko sa sarili kong pera at ibinigay sa inyo bilang regalo. Akala ko ibibigay ninyo ang pag-ibig at pangangalaga na karapat-dapat sa ganitong generosity. Tahimik ang kwarto maliban sa mabilis na paghinga ni Hazel. Nakaupo ang mga papel sa gitna namin na parang tulay na hindi nila matawiran. Naghihiwalay sa dating mundo nila ng entitlement sa bagong reality ng consequences. Saan kami pupunta? Tanong ni Carlo. Mas maliit na ang boses ngayon. Dapat naisip ninyo, yan bago ninyo ako itinuring na hindi karapat-dapat kahit sa simpleng kabutihang pantao. Nagdungo ako sa halway. Iniwan silang magproseso ng bagong sitwasyon. 70 oras na lang. Tiktak ang oras. Sa likod ko, narinig ko si Hazel na umiyak na at tumataas ang boses ni Carlo, habang nagsisimula siyang tumawag ng urgent calls. Ang tunog ng panik nila ang pinakamatamis na musika na narinig ko sa mga taon. Pero hindi pa tapos sa kanila. Hindi pa nila lubos na intindihan ang buong saklaw ng nawala sa kanila. Kung bakit napakahalaga sa akin ng bahay na to sa simula. Martes ng hapon kami naupo ulit sa kitchen table na parang pamilya. Bagamat lubos nang nagbago ang dynamics mula noong Lunes ng umaga. Pula ang mata ni Hazel sa kaiyak. At parang 2 araw na hindi natutulog si Carlo. Nakahiga ang eviction notice sa gitna namin na parang bomba na tiktak. Tay, please. May desperasyon ang boses ni Hazel na hindi ko pa narinig noon. Alam naming nagkamali kami. Alam naming masama ang trato namin sa iyo. Pero pwede kaming magbago. Pwede kaming maging pamilya na nararapat sa iyo. Tahimik akong nakaupo. Pinapalipas ang mga salita niya sa pagitan namin. Sa harap ko sa mesa ay isang Manila folder na kinuha ko mula sa filing cabinet ko kaninang umaga. Mga dokumento na hindi pa nila nakikita noon. Na-stress kami sa operasyon mo, dagdag ni Carlo. Sumandal pa sulong ng seryoso. Hindi namin na-handle ng maayos. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi ka namin mahal. Bahay namin to, pamilya namin. Bahay ninyo. Ulit ko nang may pag-iisip. Sabihin mo nga, Hazel, naalala mo ba kung paano ko nabibili ang bahay na to? Pinunasan niya ang mata niya ng tissue. Sabi mo nag-ipon ka sa contracting business mo. Totoo yon sa parte. Pero saan mo akala galing ang down payment? Bahay na ganito kalaki sa subdivision na, to kailangan malaking pera agad. Nagpalitan ng tingin sina Hazel at Carlo. Hindi ko alam. Savings mo. Binuksan ko ang Manila folder at ikinalat ang ilang dokumento sa mesa. Official letterhead mula sa Sun Life Insurance Company ng Pilipinas. Death certificate, beneficiary claim forms. Lahat dated 5 taon na ang nakaraan. Binili ang bahay na to gamit ang insurance money
mula sa pagkamatay ng nanay mo. Absolute ang katahimikan. Tinitingnan ni Hazel ang mga papel na parang nakasulat sa ibang wika. Sunod-sunod na ekspresyon ang mukha niya. Paggalito, hindi paniniwala, tapos unti-unting horror na masakit panoorin. Ang life insurance policy na pinananatili ng nanay mo sa loob ng 20 taon para magbigay ng seguridad sa pamilya natin. Itinuro ko ang beneficiary designation form. 18 milyon ang na-release 6 na buwan pagkatapos ng libing. Nanginginig ang kamay ni Hazel habang hinawakan ang insurance documents. Pero sabi mo hindi mo sinabi sa akin. Hindi ko sinabi dahil ayokong maging guilty ka sa pagtira sa bahay na binili ng pagkamatay ng nanay mo. Gusto ko makita mo ito bilang regalo mula sa mapagmahal na tatay, hindi bilang binili sa trahedya. Sumandal si Carlo para basahin ang mga papel sa balikat ni Hazel. Hindi ko maintindihan. Bakit mo sinasabi sa amin to ngayon? Dahil gusto ko maintindihan ninyo eksakto kung ano ang ginawa ninyo. Kalmado pa rin ang boses ko. Pero may bigat ng 5 taon ng lungkot at pagpaplano ang bawat salita. Ang bahay na to kung saan ninyo ako ikinandado sa kwarto. Kung saan ninyo sinabi sa pulis na mentally incompetent ako. Kung saan ninyo tinanggihan akong bigyan ng tubig pagkatapos ng heart surgery. Binili gamit ang pera mula sa life insurance policy ng nanay mo. Naglabas si Hazel ng tunog na halo ng halinghing at paghingal. Nahulog ang insurance papers mula sa daliri niya at nakakalat sa mesa. Namatay siya na naniniwalang nagbigay siya ng seguridad sa pamilya natin. Kinausap niya ako sa huling linggo niya kung paano gagamitin ang insurance money para siguradong may ligtas tayong tirahan, na mag-alaga tayo sa isa't isa. Maingat kong tinipon ulit ang mga dokumento. Nagbangako siya sa akin na gagamitin ko ang perang yon para panatilihing magkakasama ang pamilya natin. Tay, hindi ko alam. Hindi mo alam dahil pinrotektahan kita sa kalamang yon. Gaya ng pagprotekta sa atin ng nanay mo sa insurance policy na yon. Gaya ng pagprotekta ko sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng bahay na to bilang regalo sa halip na sabihing binili gamit ang sakripisyo ng nanay mo. Inakbayan ni Carlo si Hazel habang seryoso na siyang umiyak. Maayos natin to. Mapapangatawanan natin ng maayos ang alaala niya. Kaya ba ninyo? Tahimik kong tanong. Kaya ba ninyong bawiin ang pagtrato ninyo sa akin na parang estrangherong hindi welcome sa bahay na binili ng pagkamatay ng nanay mo? Kaya ba ninyong bawiin ang pagsabi sa mga pulis na nalilito at incompetent ako sa tahanan na plano niyang sanctuary ng pamilya natin? Tumingin sa akin si Hazel na may luha sa mukha. Pasensya na po. Sobrang pasensya na po. Hindi ko alam. Mas nalungkot ang nanay mo kapag nalaman niyang ang bahay na akala niya ay magsasama-sama sa pamilya natin ang naging lugar kung saan pinili ng anak niya ang kalupitan sa halip na habag. Tumayo ako sa mesa. Iniwan ang insurance documents kung saan sila nakahiga. Mas mabibigo siya kapag nalaman niyang ang huling regalo niya sa pamilya natin ay naging sandigan laban sa tatay na minahal niya. Nanatili ang bigat ng moral reality sa kanila na parang mabigat na kumot. Hindi na lang ito tungkol sa legal ownership o family dispute. Tungkol ito sa paglabag sa sagradong tiwala ng babaeng namatay na naniniwalang protektado niya ang pinakamamahal niya. Ano ang pwede naming gawin? Bulong ni Hazel. Paano natin maayos to? Tiningnan ko ang anak ko, ang sirang, desperadong anak ko, na sa wakas ay naintindihan ang buong saklaw ng nawala sa kanya, at naramdaman ang halo ng awa at kasiyahan ng hustisyang natupad. May 44 oras pa kayo. Simpleng sabi ko. Huwebes ng hapon ay narinig ko ang tunog ng cardboard boxes na tinatap at muebles na inililipat sa sahig na kahoy. Nakaupo ako sa recliner ko. Pinapanood si Hazel at Carlo na nagtatrabaho ng tahimik at efficient na parang tinanggap na nila ang kapalaran nila. Sa nakalipas na 50 oras ay lubos silang nagbago. Nawala ang arrogance, entitlement, casual cruelty na naging tanda ng relasyon natin mula noong operasyon ko. Sa halip ay tunay na pagsisisi na may halo ng lungkot ng mga taong natutong mawalan ng lahat. Dinadala ni Carlo ang huling kahon sa sala. Iniiwasan ang mata ko gaya ng ginawa niya sa nakaraang 2 araw. Sumunod si Hazel na may maleta, maingat at sadya ang galaw. Parang naglalakad sa bahay na maaring gumuho anumang oras. Tapos na sa taas, tahimik niyang sabi, inilagay ang maleta malapit sa pinto kasama ang iba pa nilang gamit. Tumango ako, pero hindi nagsalita. Wala nang masyadong masasabi na hindi pa nasabi noong Martes ng hapon nang sirain ng insurance papers ang mundo nila na hindi na maibabalik. Nakahiga ang susi ng bahay sa coffee table sa gitna namin. Nakakabit pa rin sa keychain na binili ni Hazel noong una ko siyang ibinigay ang bahay 5 taon na ang nakaraan. Maliit na silver charm na nagsasabing home sweet home. Ironic ngayon kung gaano ka-sweet ang home na to sa taong nagbigay nito.
Tay, sabi ni Hazel, lumapit sa upuan ko na may hesitant steps ng taong hindi sigurado kung may karapatan siyang magsalita. Kailangan mong malaman na naiintindihan ko na ang ginawa namin. Ang ginawa ko, tumingin ako sa kanya, sa anak ko, na gumugol na nakaraang 72 oras sa pagdanggap na naging malupit siya sa tatay niya sa bahay na binili ng pagkamatay ng nanay niya para sa seguridad ng pamilya. Alam ko namang naiintindihan mo na, sagot ko. Lumitaw si Carlos sa pintuan, hawak ang susi ng kotse. Nakalulan na lahat. Handa na kaming umalis. Pinulot ni Hazel ang susi ng bahay mula sa coffee table. Hinawakan sandali na para mas mabigat kaysa metal at plastic. Nang ibinigay niya sa akin, nanginginig ng bahagya ang daliri niya. Para sa inyo po to, bulong niya. Mainit ang susi sa palad ko. Hindi ko alam kung dahil sa hawak ni Hazel o sa simbolikong bigat ng pagbawi ng ownership. Palagi naman, tumango siya, naiintindihan ang malalim na katotohanan sa mga salitang yon. Palagi namang akin ang bahay na to, legal, moral, at sa lahat ng paraan na mahalaga. Pinahintulutan lang silang tumira rito sa kabutihang loob ko. Kabutihang loob na sinuklian nila ng paghamak at kalupitan. Pasensya na po tungkol kay nanay, sabi niya, medyo pumutol ang boses. Pasensya na po tungkol kay nanay, sabi niya, medyo pumutol ang boses. Pasensya na po dahil nilapastangan namin ang alaala niya sa bahay na ipinagkatiwala niya para sa atin. Tiningnan ko siya ng matagal. Ang anak kong minsan ay maliit pa at hinahawakan ang kamay ko habang tumatawid sa kalsada. Ngayon ay nakatayo sa harap ko na parang estranghero na lubos na nasaktan ang sariling ama. Gusto sana ng nanay mo, mahinahon kong sabi, na tratuhin ninyo ako ng may pagmamahal at respeto. Masasaktan siya ng labis kapag nakita niya kung ano ang pinili ninyo. Lumapit si Carlo, inilahad ang kamay. Emar Ramos, tatay, alam ko pong wala akong karapatan humingi ng tawad. Pero ginawa ko rin yung mali. Sumama ako kay Hazel. Sinuportahan ko siya sa pagtrato sa inyo ng masama. Mali po yon. Matalim pero maikli kong kinamayan siya. Ngayon alam ninyo na kung ano ang pakiramdam mawalan ng tahanan. Ang mga salita ay may bigat ng hustisyang matagal ko nang hinintay. Ginawa nila akong hindi welcome sa sarili kong bahay. Itinuring akong pabigat sa lugar kung saan dapat ay ligtas ako. Ngayon matitikman nila kung ano ang walang matirhan. Walang lugar na tunay na sa kanila. Sabay silang lumakad patungong pinto. Huminto si Hazel sa may threshold. Tumingin ulit sa akin. Mapapatawad ninyo po ba kami kahit kailan? Hindi yon ang tamang tanong, sagot ko. Ang tanong, matatandaan ninyo ba ng mabuti ang leksyong? O para tratuhin ninyo ng may kabutihan ang susunod na tao na dapat ninyong alagaan. Tumango siya ng dahan-dahan. Luha ang tumulo sa pisngi. Walang salitaan pang sumunod. Sumara ang pinto ng mahina. Parang huling buntong hininga ng nakaraang 5 taon. Sa labas, pinanood ko sila habang inilalagay ang natitirang gamit sa kotse at umalis palayo sa property na hindi na nila tahanan kailanman. Tahimik na bumagsak ang katahimikan sa bahay na parang malambot na kumot. Sa unang pagkakataon sa halos 1 linggo, mag-isa ako sa sarili kong bahay. Walang tensyon ng pamilya. Walang banta na ituturing akong estranghero sa sariling domain. Tiningnan ko ang mga susi sa kamay ko. Tapos ang mga insurance papers na nakakalat pa sa coffee table. Ipinagmamalaki sana ni Sally na nakamit ang hustisya, na naprotektahan pa rin ng sakripisyo niya ang pamilyang minahal niya, kahit mas matagal kaysa inaasahan ng lahat. Nilakad ko ang mga kwarto ng bahay ko. Tunay na akin na ulit. Sa unang pagkakataon mula pa noong operasyon, naramdaman ko ang bagay na matagal ko nang hinintay. Kapayapaan. Hindi kapayapaan mula sa paghihiganti, kundi ang malalim na kasiyahan ng hustisyang natupad at leksyong natutunan ng lubos. Sa labas, patuloy ang tagsibol sa dapit hapon. At ako, uwi na ako. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, like mo ang video, mag-subscribe sa channel, at i-share mo sa comment section kung ano ang naramdaman mo. Para sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Maraming salamat sa panonood.